At sa ibang balita, ngayong mainit na naman ang Visconde Massacre case, binasag na ng star witness doon na si Jessica Alfaro ang kanyang katahimikan. Sa isang text message kay Lauro Visconde, sinabi ni Alfaro na malakas umano ang ebidensya laban kay Hubert Webb dahil nasaksihan niya ang nangyari. Tumestigo rin daw si Mila Gaviola, ang dating kasambahay ng mga Webb, na nagsabing nilabhan umano niya ang dugoang t-shirt ni Webb noong umaga matapos ang massacre. Dahil ginamit ng NBI na testigo si Alfaro, hiniling kanina ng kampo ni Webb na ipakontempt ang ahensya. At bukod dyan, nawala rin daw ng NBI ang semen sample na nakuha kay Carmela Visconde. That the recent loss of the semen specimen is not just a case of a innocent negligence on the part of the NBI, but rather a case of willful suppression of evidence. I don't think this will have much probative value in this case. Sa ibang balita pa rin, mga minero na miyembro ng Acetylene Gang ang itinuturong nasa likod ng pagnanakaw ng 10 milyong piso mula sa BPI branch sa Iba, Zambales. Patunay raw dyan ay pinakita nilang husay sa paggawa ng tunnel na dinaanan nila para mapasok ang vault ng bangko. Saksi si Marisol Abduraman. Sa estilo ng pagnanakaw ng mga suspect, wala raw dudang eksperto ang mga nanloob sa BPI branch na ito sa Iba, Zambales. Gamit ang mga hydraulic jack, acetylene at iba pa, nakapaghukay ang grupo mula sa loob ng kanilang inuupahan hanggang sa bangko. Called the Acetylene Gang. These are minors na they use their talent or their skill in illegal activities. Parang point target It's a point targeting that it takes maybe a lot of study and information before you can ever do a perfect job like that. Base sa pagsasalarawan ng mga testigo, kilala na rin daw ng pulisya ang 2 sa 6 na suspect. Tugma raw ang mga ito sa gallery ng PNP. Dito sa butas na ito, dumaan ang mga suspect papunta sa vault ng bangko sa pamamagitan ng tunnel na kanilang ginawa na may haba na nasa 36 feet at lalim na 4 feet. Dumaan ang tunnel sa ilalim ng pader na nasa pagitan ng inupahang bahay ng mga suspect at ng bangko. Nagtapos ang tunnel sa tabi ng vault. Kasya lang ang isang tao. Pag nandun ka sa lobbies, hindi ka makakapasok na nakaupo o nakatayo, gagapang ka. Hindi naman makapaniwala ang landlady ng boarding house. Kwento niya, wala raw kasi siyang napansing kakaiba ng upahan ng 5 lalaki at isang babae ang buong apartment unit noong November 1. Patuloy ang manhunt operations sa mga suspect. Mula rito sa Iba, Zambales, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Samantala, kinilala ng Time.com si dating Pangulong Cory Aquino bilang isa sa 25 most powerful women of the century. Si pambansang kamao Manny Pacquiao naman nominado bilang Male Athlete of the Year ng 2010 United States Sports Academy. Narito ang report. Ilang linggo lang matapos ang matagumpay niyang pagkapanalo ng ika-8 World Boxing title, isa na namang parangalang posibleng masungkit ng ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Kabilang si Pacman sa 12 nominado ng 2010 United States Sports Academy o USSA para sa Male Athlete of the Year. Ayon sa USSA, hindi raw matatawaran ang galing ng pound-for-pound king sa larangan ng boxing. Kaya naman marapat lang daw na ihanay siya sa iba pang nominado tulad ng 2-time NBA Finals MVP Kobe Bryant, tennis star na si Rafael Nadal, Winter Olympics gold medalist Shaun White at NASCAR champion Phil Mickelson. Idadaan sa online voting ang mga mananalo. Para makaboto, mag-log in lang sa website na makikita sa inyong screen. Naging mukha ng laban noon sa martial law at naging kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa. Tinagurian nga ang ina ng demokrasya ng Pilipinas, si dating Pangulong Cory Aquino. Kaya naman di nakatakatakang hinirang siyang isa sa 25 most powerful women of the century ng Time.com. Bukod sa kanya, pasok din sa listahan sina US Secretary of State Hillary Clinton, Madonna, Angela Merkel, Mother Teresa, Margaret Thatcher, Oprah Winfrey at iba pang kababaihang naging maimpluwensya sa kanilang larangan. Labis na may kinatuwa ng anak ni Cory na si Bossy Aquino Cruz ang pagkilalang ito sa kanilang ina. Si Pangulong Noynoy naman, bagamat itinuloy ang schedule ngayong araw, hindi nagpa-interview dahil masama ang pakiramdam. Naglabas na lang ng pahayag ang palasyo. Wala naman na po sigurong magko-contest na si Pangulong Cory Aquino ay isa talagang naging totoong democracy icon at masaya po ako po as a Filipino, masaya po akong na-recognize po yung mga achievements po ni dating Pangulong Aquino. Para sa saksi, Mariz Umali, nag-uulat.
At bagong gimmick sa Facebook, mga sikat na cartoon character na ginagawang profile pic. Pero para saan nga ba ang mga ito? Alamin sa report ng saksing si Connie Sison. Mga robot warrior, anime, superhero, supergirls, super kontrabida, at mga super cute na tao, hayop, pati na mga mumu. Kung nagbukas kayo ng Facebook ngayong araw, mga larawang gaya niyan ang tatambad sa inyo. Ang profile pic ko nga, heto't naging kuha ng pinakasikat na kuneho. Pero hindi po yan simpleng pagbabalik tanaw sa mga karakter na nagpakulay at nagpasaya ng ating kabataan. Bahagi ito ng kampanya sa internet laban sa karahasan at pang-aabuso sa mga bata. Sa nakaraang 10 taon kasi, batay sa datos ng PNP, malaki na ang itinaas ng bilang ng mga insidente ng karahasan laban sa mga bata. Nitong nakaraang taon nga lang, umabot na sa halos 10,000 ang mga naitatalang insidente ng panggagahasa, prostitusyon, pagmamaltrato, pag-aabandona at iba pang krimen laban sa mga bata. Paano pa kaya yung mga hindi na ire-report sa mga otoridad, lalo't ang mga biktima ay pawang mga musmus lang? Kaya naman para sa children's rights advocate na si Hope Tura, magandang panimula raw ang mga ganitong kampanya sa mga social networking site para isulong ang mahalagang usapin ng pagtutol at pagwakas sa karahasan laban sa mga bata. Whoever started it certainly knows the strength of Facebook as a medium to get people interested and to get people supportive of the campaign and advocacy on violence against children. Hindi na bago ang ganito mga kampanya sa Facebook. Noong Enero, nagkaroon ng Breast Cancer Awareness Campaign kung saan ginawang status update ng mga babae ang kulay ng kanilang bra. At nitong Oktubre naman, naging naughty ang kampanya na mag-status update ang ilang babae ng mga lugar kung saan daw nila gustong gawin ang isang misteryosong bagay. Yun pala, dyan nila pinaglalagay ang kanilang handbag na simbolo umano ng kontribusyon ng kababaihan sa ekonomiya. Nakakaaliw mang sumali sa mga ganitong kampanya, mahalagang hindi lang dito nagtatapos ang ating paglahok upang wakasan ang karahasan at pang-aabuso sa mga bata. Ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Iba-iba naman ang opinyon ng mga kapuso natin sa online campaign na yan. Si Purple Pie approved daw tweet niya kahit sa simpleng paraan maipakita natin ang pagkakaisa ng bawat lahi saan mang parte ng mundo. Hindi rin nagdalawang isip si J.E. Escarcha na makijoin. Sabi niya, kung makakatulong naman talaga, bakit hindi gawin? 5 minutes lang to do. Approved din sa online campaign si Jay Magbuo. Sabi niya, dahil may anak ako at gusto kong matigil na ang karahasan at pang-abuso sa mga bata. Pero hindi naman lahat nakitan sa kampanya. Bitin daw ito ayon kay Wilmar Gabriel Rivera. Sabi niya, changing my profile pic to any cartoon character is nonsense. This advocacy will be successful if each of us respects the rights of the children and not for an image of cartoon character. Loving and caring children are enough more than anything else. At sama-sama nating saksihan, Justin Bieber tinilian sa kanyang performance sa Grammy nominations concert. Monita ngayong Pasko, pwede na rin gawin sa internet. At gayang Christmas tree na gawa sa abaka at ilang recycled materials inilawan na sa UST campus. Balitang hatid ng isang liga na katulungan. Sama-sama natin pagiging saksi.